Oh, isang patunay na naman mga kababayan na totoo po ang Oplan Horus ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. Natandaan po ninyo? Bago po nila kinidnap si Tatay Digong, mga kababayan, natakil po ng mga ilang DDS vlogger. Itong tungkol po sa Oplan Horus ng Administrasyong Marcos, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, natakil po ni Maharlika, ni Sas Rugando Saso, mga kaibigan nating banateros at ng mga bisdakeros. Kami ngayon yan, mga Birada Aguila. Napag-usapan po natin yan, mga kababayan, na lahat ng mga aliado ng Duterte, no? Kasama na riyan, mga kababayan, ang mga Duterte, mula sa dating Pangulong Duterte, kay BP Inday Sara, kay Pulong Duterte, kay Acting Mayor Sebastian Baste Duterte, lahat kasama na, pati mga aliado at mga retired general, di umano, iisa-isahin, mga kababayan. Naroon po yan sa Oplan Horus, na di umano'y plano nitong Administrasyong Marcos. O eto na, mga kababayan, si Senator Ronald Bato de la Rosa, di umano meron ng arrest warrant na mula di umano ito, mga kababayan, sa ICC. Ito po ang pinagpipiestahan ngayon ng mainstream media at ng ating mga kababayan na kapwa po natin DDS. Tuwang-tuwa yung mga pulangaw, mga kababayan. Akala siguro nila, ganun-ganun lang kadali arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Bago po natin alamin kung ano ang naging sagot ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, dito sa di umano'y arrest warrant laban sa kanya, basahin ko lang po muna itong balita. Patunay na meron na nga siyang warrant of arrest. Senator de la Rosa, may warrant of arrest mula sa ICC. Walang question mark yan, ha? Nakikita nyo naman, ha? Naglabas umano ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC, mga kababayan, laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sino naglabas? ICC. Parang nakasandal na ng husto ang Administrasyong Marcos, mga kababayan, sa ICC. Parang hindi na po yata sila nagtitiwala sa justice system po sa ating bansa. Ano ho sa palagay ninyo? Bakit ICC talaga? Pwede naman siyang imbestigahan, arestuhin sa ating bansa. Bakit ICC talaga? Di ba? Ito ay kinumpirma ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa isang interview sa radyo ngayong Sabado, kaninang umaga, mga kababayan. Ayon kay Rimulya, ang kaso laban sa senador ay may koneksyon sa kasong kinahaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Walang iba, mga kababayan, etong plugs po ng dating Pangulong Duterte. Nako, hindi lang naman po si Bato ang sumunod doon sa order ng dating Pangulong Duterte na maliban kay Bato, meron pa naman mga sumunod sa kanya na mga naging PNP chief sa Administrasyong Duterte, di ba, mga kababayan? Kaya malamang sa malamang matutupad pa rin po ang Oplan Horus ng Administrasyong Marcos, mga kababayan, na maliban sa mga Duterte, lahat ng mga aliado ng mga Duterte, maging ang mga retired general, ay madadawit ho rito. Asahan ho natin yan. Sila Senator Bongo, kasama na yan. Nako, kasama ang palad.
Baka pati mga DDS vlogger, mga kababayan, pagdating ng araw, iisa-isahin din kami. Di ba? Mga kababayan, lahat daw po ng alay eh. O kayong mga nakasubaybay lang po sa kaganapan sa ating bansa, lalong-lalo na sa kapalpakan ng Administrasyong Marcos, hindi na po kayo idadawit niyan. Nasa social media lang naman po kayo umaatake. Pero, naku, yung mga namukhaan talaga, lalong-lalo na si BP Inday Sara, bagamat matagal-tagal pa ang nakalagay doon sa Oplan Horus, matagal-tagal pa doon si Inday Sara, pero sigurado na mapapasama siya, mga kababayan. Di ba guys, sinimulan siya sa impeachment, pero walang nangyari. Kasi nga, walang grounds para mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Hindi ba? Kaya hanggang ngayon, nag-iisip yung mga visit na yan, mga kababayan, kung ano, ang pinakaalas nila kay BP Inday Sara, wala ho sila makitang alas kay Inday. Mahihirapan ho sila. Pero, sa ngayon, si Bato muna, mga kababayan. Bakit? Bakit? Para sa akin, ito ang nakikita ko, mga kababayan. Kinakailangan na po nilang takpan ang flood control project na mga meron pong anomalya. Di ba? Sa madaling salita, mga kababayan, ang kinakailangan nilang gipitin, kung kinakailangan ipatupad talaga, itong pagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, para malihis po tayo sa tunay na isyu. Alin? Yung flood control project po. Kasi matutumbok na naman, mga kababayan, ang mastermind. Kinakailangan gumawa ulit sila ng panibagong issue para malihis. Nako, babala. Wag po nating tantanan, mga kababayan, ang flood control project na punong-puno ng anomalya, corruption, ghost project at kung ano-ano pang mga ginagawang kahayupan nitong mga kawatan na elected official sa ating bansa, mga kababayan. Panlihis lamang po si Bato. Panlihis lamang po siya, mga kababayan. Sabihin nating maa-aresto si Bato. Posibleng totoo, posibleng hindi rin. Depende sa kanya. Di ba? Sabihin na natin, na-aresto siya. Titigilan na po natin, mga kababayan, ang issue sa flood control. Na halata nga na ipinupunas na nila sa mga Duterte itong anomalya sa flood control Yung Davao City, inimbestigahan, in-inspection. Wala lang talaga silang makita. Sinubukan nila maghanap ng butas sa Davao City, pero wala lang po silang makita. Wala na tayong makita panglihis sa isyo. Ano gagawin natin? Kinakailangan na yung Oplan Horus. Eto na nangyari kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Panglihis lang po ito sa isyo, mga kababayan. Huwag po natin silang tatantanan sa maanomalyang flood control project. Ngayon, mga kababayan, akala siguro nila, ang isang Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, hahayaan niyang mahuli siya, mga kababayan. Dito tayo sa ibang cellphone at nagluloko yung isang cellphone na yan. Dito tayo. Hindi ko ma-open pasensya na nagluloko Ayan. Basahin natin dito, mga kababayan, ang naging pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi malalaman ho natin kung ano talaga yung gusto niyang mangyari. Ito muling iginiit ni Senator Ronald Bato de la Rosa nitong Sabado, kanina rin, na hindi siya susuko, sakaling maglabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC
laban sa kaniya, mga kababayan. Paano ngayon yan? Hindi susuko si Senator Ronald Bato de la Rosa. Saan nyo siya ngayon hahanapin? Di ba, mga kababayan? Naku, wag naman sanang umabot ito sa mas matindi pang gulo, mga kababayan. Pero mag-aantabay pa rin tayo kung ano ang mangyayari dito sa arrest warrant di umano ni Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan, mula sa ICC. Pero dito nadali, mga kababayan, ang script. Nasira ang script. Bakit? Abay, magkaiba po ang sinabi ng magkapatid na Remulla. Iba ang sinabi ni Boying, iba din po ang sinabi nitong si John Vic. Nasira ho yung script. Hindi ho tugma eh. Ito sabi ni Boying. Ito sabi niya. ICC warrant out versus Bato de la Rosa. May question mark po ang Rappler. Here's what we know so far. Ombudsman Boying Remulla confirmed to Rappler that the International Criminal Court has already issued a warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa, Duterte's inaugural PNP chief who first implemented ayan, siya talaga ang unang nagpa-implement itong dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ni Boying, mga kababayan, dito sa Rappler na ayan na, meron ng arrest warrant si Bato. Meron na, andyan na, nakabinbin na, isisilbi na lang, di ba? Pero ito ang sabi nitong isang kapatid niya, mga kababayan, nasira yung script nila Saan nagpahayag si Boying kanina? Sa Rappler. O dito naman po sa ABS-CBN, ito po ang sinabi di umano ni John Vic Remulla. Interior Secretary John Vic Remulla tells ABS-CBN News, no, wala, nada, no, red notice versus Senator Ronald Bato de la Rosa issued by Interpol as of yet. Mga ano ba talaga script nyo? Hindi kayo magkatugma ng script. Sira ang script, mga kababayan. As per the Center for Transnational Crimes, there has been no red notice issued by the Interpol as of 10 minutes ago, Remulla says. Kita nyo na? 10 minuto matapos maglabas ng pahayag ni Boying Remulla, mga kababayan, na meron na di umanong arrest warrant laban kay Bato de la Rosa mula sa ICC, naglabas din po ng pahayag si John Vic na wala naman hindi naman totoo No red notice versus Senator Bato de la Rosa issued by Interpol as of yet, say DILG Secretary John Vic Remulla. Ang sabi ni Boying, meron ng red notice mula sa Interpol, meron ng arrest warrant si Bato, pero sabi nitong kapatid, mga kapatid, wala pa man.